Bukod sa helicopter, hindi rin pahuhuli ang mga female pilot ng fixed-wing aircraft. Sa kabila ng hamon ng kanilang mga buhay ay hindi sila napipigil upang maabot ang matayog nilang pangarap. Nung junior officer po kasi ako, nakapag-attend po ako ng isang event kung saan unang-unang nakita ko po yung eroplano ng Coast Guard. So, doon ko naisip at na-inspire po ako na subukan ding maging isang piloto. 2015, nagpa-convene po sila ng September. Kaya po ako nakapasok at pinala din po na mapili. Sa Coast Guard po, nasa magfo-14 years na po ako. Dito po sa Coast Guard Aviation Command, na po ako, magna 9 years na. So, marami na din po akong pinagdaanan, lalo na nung nag-uumpisa ako. Kasi po, ako po ay isang nanay, may dalawa po akong anak, isa pong 6 years old, at isang 2 years old. Mahaba po yung naging proseso ng training ko kasi 2 beses po akong nanganak, so may time na mahuhuli po talaga ako sa liparan at kailangan kong bumalik. Kailangan ko ding bumawi kasi nga po matagal akong nawala. Pero awa po ng Diyos at sa suporta po ng mga seniors ko, ng commanding officers ko, tsaka ng pamilya ko, na pagtagumpayan ko naman po at naging pilot in command po ako ng 2 eroplano. Marami pong nagtatanong kung mahirap po ba. Mahirap po. Kasi kailangan mo pong mag-aral, malaki po yung risk. Sabi nga nila, there's no room for mistakes. Kahit po ganito po yung height ko, kahit maliit ako sa lahat ng mga kabatch ko, hindi po yung naging hadlang na hindi ko kinaya ang training. Pero kung iisipin mo kasi na mahirap, paano naman po yung mga misyon na dapat makandak natin para sa bayan natin, para doon sa mga taong nangangailangan ng tulong natin. Siguro po yung pinaka-highlight na naiisip ko is yung time na nag-medical evacuation kami sa Batanes. Dapat po ay maritime domain awareness flight lang siya. Pero nung time na yon, nagkaroon ng dengue outbreak sa Itbayat at marami ding na-stranded sa Batanes Island mismo. Pangit ang panahon, maalon, so hindi sila makabalik sa Itbayat. The same time, yung mga dengue patients naman, kailangan nilang ilipat sa mas malaking hospital, which is nasa Batan Island. Hindi na din sila ma-airlift. So, tama-tama po yung nandoon kami. Nagkaroon po kami ng maraming sorties, ilipat yung mga na-stranded sa Itbayat, tsaka yung mga dengue patients papunta naman sa Batan Island. Ang sarap sa pakiramdam na ikaw yung naging instrumento para matulungan sila. Kasi kung wala po kami doon, hindi na po natin alam kung ano po yung mangyayari sa kanila. During pandemic, kakatapos ko lang nung flight school ko and then timing na kailangan daw ng mga piloto dito sa Coast Guard. Since nagsasuffer yung aviation industry, nakita ko na magandang opportunity dito sa Coast Guard na mag-start yung aviation career ko po. Hindi naman po talaga nagpa-function ang aircraft ng isa lang pong piloto. Bale, palagi po yung may partner dapat na co-pilot. Since bago pa lang po, so medyo unti-unti pa lang. Pero nakapag-mission naman na po sa Batanes, Bajo de Masinloc, Scarborough Shoal, and then Cebu, Davao, Palawan, tapos sa Butuan po. Usually, maritime domain awareness po, sir. Nag-check kami kung mayroong mga foreign vessels na nasa area po ng Philippines na wala naman pong permit. Tinutulungan naman po kami ng mga seniors namin. Hindi naman po nila kami pinapabayaan. Ginaguide po nila kami. Tapos patient naman po silang magturo sa amin para mas maging magaling po kami ng mga piloto. Isa po akong registered medical technologist. Nag-serve po ako sa Armed Forces bilang civilian employee. Then during pandemic po, nangailangan po yung Philippine Coast Guard ng mga medtechs para po maging swabber. After 1 year and 6 months, nag-training po kami ng Coast Guard Officers Course. Commissionship po yun para maging ganap na officer po ng Philippine Coast Guard.
And then, after po nun, Coast Guard Aviation Command po yung unit na napuntahan ko. And then, basic pilot training po ako para maging piloto po ako ng Philippine Coast Guard po. Para sa akin po, hindi siya ganun kadali. Kasi from medical field to aviation career, sobrang bago po siya sa akin. Sobrang dami pong bagong knowledge na kailangan kong aralin, kailangan kong alamin para makuha ko po lahat at kumbaga para magets ko sila. Yun po. Kasi nung pumasok po ako dito, hindi po ako piloto. Hindi katulad ng mga kasama ko po na piloto na po sila bago po sila mag-training sa Philippine Coast Guard. As a co-pilot po dito sa Philippine Coast Guard ng Fixed Wing Division po, nagkakandak po kami ng Maritime Patrol, which is routine po namin siyang ginagawa. Yun po usually yung nasasamahan ko pong mission dito sa Philippine Coast Guard, sa Coast Guard Aviation Command po. Kamakailan lang po, nagkaroon po kami ng Maritime Patrol po sa may Philippine Rise po. Sa aming pagbabalik, So, ang iba dyan, tapos na, nade-deploy na. Ang iba nga na nag-excel. Tinatalo na lang yung ibang lalaki.